Higta sa mga Pilipino sa may Qatar sa kabila ng mga serye ng missile at drone strike mula sa may bansang Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Qatar, Ambassador Mardomel Melico, karamihan sa mga overseas Filipino worker na naroon sa naturang bansa ay mas pinipili pa rin manatili doon sa kabila ng mga pag-atake. Bagaman daandang Pinoy na rin ang natulungan ng pamalaan na makauwi, mas nakararami pa rin anya ang nagdesisyon na magpatuloy sa kanilang trabaho, lalo at batid anya ng mga ito kung gaano kaepektibo ang defense system ng naturang bansa, kung saan karamihan sa mga pinapaputok ng missile ng Iran ay nahaharang sa himpapawid bago pa man sumabog sa kalupaan. Ngayong taon, tinatayang aabot sa 260,000 ng mga overseas Filipino worker ang nasa Qatar, at ayon kay Ambassador Melico, mula noong nagsimula ang giyera noong Pebrero 28, ay isang Pinoy pa lamang ang natukoy na nasugatan. Ang naturang Pinoy ay kasalukuyan noon na nasa harap ng kanyang computer at bagya siyang nagalusan nang may bumagsak na debris sa pasilidad kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa Philippine official, agad din siyang nakauwi matapos mabigyan ng paunang lunas. Injury sa mga Pilipino ay iisa lang po. One, he was using his computer near the window nung biglang may debris na pumasok. And then nagkaroon lang naman siya ng scratch wound, sa mga penetrating wound. So uwi ka agad siya after na matreat lang for superficial scratch wounds. So isa lang po sa Pilipinos. Yun ang aming alam, official. Tiniyak naman ni Ambassador Melico na bukas ang embahada 24/7 sa kabila ng mga serye ng pag-atake ng Iran. Ayon sa Philippine official, may nakaduty pa rin sa embahada kahit gabi para sumagot sa mga tanong o tumugon sa anumang kahilingan ng mga overseas Filipino worker. Kahit sa gabi pupunta mga overseas Filipinos sa embahadaan niya, mayroon mga nakahandang tutulong sa kanila. Mula nung nagsimula ang giyera sa pagitan ng Iran, US at Israel, umaabot na sa 7 serye ng repatriation operations ang naisagawa ng pamalaan na mayroong Qatar-based Filipinos. Sa ilang pagkakataon, kasama namang ito ang kapwa nila Pinoy mula sa ibang mga bansa sa gitnang silangan. On the contrary, bukas po ang embassy 24/7. May natutulog po rito to man the embassy in the evening since the start of the conflict. Nung pinakaunang gabi, ako mismo ang nandito sa embassy. So, nandito kami skeletal team. And then now, siguro mga 3 or 2 at a time, nandyan palagi sa embassy. So, even if you come at midnight po, hating gabi kayo, kakatok kayo, may sasagot po. Tiniyak din ng Philippine officials sa mga overseas Filipinos na mga kailangan o magnanais na makauwi sa Pilipinas na mayroong masasakyan ng mga ito pabalik sa bansa. Kung mayroon man anyang mahuhuling bumiyahe mula Qatar pabalik sa Pilipinas, lalo na kung lalo pang tumindi ang tensyon sa gitnang silangan, ito ay ang mga Philippine official mula sa Embahada, Migrant Workers Office at iba pang mga opisina ng Pilipinas na nakabase doon sa gitnang silangan. So huwag po kayong bahala or ma-worried dyan sa Pilipinas na may mangyayari dito because we are here and open 24/7 po. At yung aking sinasabi sa mga interviews sa ibang channels, nasabi namin, huwag po kayong maproblemahan. Kung meron mang mahuhuli sa pag-evacuate dito sa Qatar, kami po yun. We will be the last to go. So, nandito pa kami. We will be here until all the Filipinos are out. And that's the time we will depart. Ang Philippine Ambassador to Qatar, si Ambassador Melico.